subong puro talaga reklamo eh. Mga kabudlayan. Kung may aral ako mga kabudlayan subong, may mga reklamo, listahan na subong. Kaya pagkatapos wali, chika niyo kung ina sa gihapon kabudlayan. Okay? Assignment, wala pagkakita sa klase, assignment na, isa na. Listahan nyo, tanan nyo na ng mga kabudlayan, tanan ng mga palaligdan, listahan nyo. Kagkaroon i-decide, mag-desisyon mo kung inabala kabudlayan, pagyako na. Okay? Ang pulong sa Diyos na pagdadalo natin subok, familiar passage siya, kay ini nga passage, ako maniya ang in-assign ko nga passage dito sa pag-foundation day namon. Hindi, siguroista kita. Hindi ko kasi kaya ako ang speaker, hindi ko mamot. Hindi ako mawali. Hindi kaloyan sa dito. Ha? Natigayon ako na 11 foundation day sa Reformed Training Institute kung saan ay nag-start din rin sa pamilya CRC way back 2014. Ang pulong ang pagdadalawang gusto mo, Jeremiah chapter 17 verses 7 to 8. Sa mga pwede pa mga hitlog, paliw sa mga hitlog for the reverence sa atong pagtasa sa puro sa Ginoo. Magbabasa ako sa Ilonggo Ilonggo magkuno kita mo. Ilonggo ato na basahon na. Sige. Ang puro sa Ginoo nagasilip. Pero bulahan ang tao nga nagasalig sa akon, nga iya paglaom aralan sa akon. Pareho siya sa kahoy nga gittanong sa higad sang sapa, nga nagapangalapkap at iya mga gamot pakadto sa tubig. Ini nga kahoy wala mahadlok kung magabot ang tig-ilinit o kung ang malawig na tingadlaw. Ang iya mga dahon permilang berde, kag wala untap ang iya pagpangunga. Dalayawang din ang Diyos sa iya kapulong. Gamanan nga Diyos sa may namon nga lagit doon, dako ang amon nga kalipay, pagpasalamat sa sining aga sa Domingo. May imo naman liwat, ihatag sa amon bilang kahigayunan na kami makatubo sa among espirituhanon na pagkabuhi, makakitanay sa mga yuhong sa among uturan sa Ginoo, na sa pihak sa mga nagkatabo sa amon personally, sa family, sa church, sa komunidad namon, denominasyon, CRCP, Pilipinas, kagbuno sa kalibutan, sa gihapon padayon kami Ginoo na makaalagad sa imo tungod kay ikaw mismo ang nagtapyot sa namong relasyon kag pagtuo sa imo. Gani ka tugyan namon ini kamot pagmalandong sa imo pulong, pagay kag isang kaalam na ikaw gidlang ang makahatag. Napagi sa Kristo Kristo, ini among pagkamuyo sa bulig sa tulan ng Espiritu. Amen. Ang kalugwali, depende na sa personality niya, ang iyang style. Gani, kung may mga kilala ka mo ng mga preacher, hindi ako sila. Hindi sila ako. Hindi ako yaya, ako niya ako eh. Ano makita nyo na? Sino mga ayo? Palista na nga daan. Nakakita na ka mo sa patulan na ako nakadagko? Sino nakakadko mo sa detail? Nakita na ka mo may patulan na dako pa sa upo? Tagaan na ka mo gamay history, sini. Hinatag pa lang na sa ako, pero sa kintanong ko na, tungod kay, siyempre, hindi na ko katama, hindi mag-activan. Gintanong ko lang sa iya nga pawala lang pala sa isang kung diin man itong higad-higad
Kag nagtubo siya, siya ko kaniwang. Kung niwang ako, niwang siya eh. Siya ko kanipis ka lang ang dahon, yan o plastic na lang. Tapos ang iyang mga sangay, yan o maayo pang stick sa silhig. Pero buhay siya. Tapos sa ulihin, nagayo-ayo matsag ko, disaydo ko siya sa may ililigan din sa tubig sa halin sa lababo. Kaya dito nagamat-amat saya laway ko posiso, nagamat-amat sa tubo, asa sa ulihin, pagbunga, pagkakita ko ako pala ni kadako, kuha na yung panigurado mo. Base na rin palaya, hindi ko katilaw. Ikaduha, namunga man sa liwag, medyo dako na. Hindi ko ay dadako gali. Tigil ko nga ako man, kaon ba yun eh? Ako pa, di nga puro lang utan. Sa ulihin nga, nagdamo ng bunga, medyo hindi na mo kapukos maayon. Huwag naman matutupagdan nga nagulang na siya. Siya ano tabako? Di ko ay, may patulang na rin amos ni. So ang punto, halin sa tumang ka imposible na nga mabinungahon, bubunga siya sobra beyond we can imagine, beyond the I ever experience sa bilog ko nga kabuhi. Ang ikaduha naman na picture da along plati sa chipo ni plantito kag ni plantita dala niya na chipo. Tanan na lang pala itanong mo, pati parang tigi, ano na, pati karamahong grass, pinatanong, naginasprehan, para lang nga. So, tanong-tanong man ako, hasta nga naubos to, kay kanamo man pangayo ko, sige ko hindi na ko magpa-okasyon sa video siya, sige kada okasyon, may lifting nga agwa. May natinid siya, alubati na ha, siya doon kaniwang. Kaya nga, ang anong pangayo, hindi man pangayo sa ano mo. Ang gusto nila namin, ang nagbilin sa akong siya, doon dyan kaniwang. Kaya hinimo ko naman karoon, di-transfer ko sa atubangan, di-kuha ko siya sa masitira, kaging tanong. Kagulpi lang, ang iya niya na dahon, siya naman kalagpad. Meron bati, wala ako nakalagpad. Bago ko lang nag-ihabisan sa mas lagpad pada. So makita nyo dito sa actual, ang variety nga ina, wala na siya. May isa mga variety nga puti mo, masyado ka dalagpo. So ang punto lang, there are seemingly impossible na nga manging mabinungahon, pero matabo pagaling na sa ating kabuhi sa piyak sa mga problema. Magamo ang function natin subong, but in the midst of this disorder, still there is a way for Christians to flourish. Gamo ang imong kabuhi, may kabudlayan, sa gihapon, mangin, malambuon ikaw, mabinungahon ang imong kabuhi. Amen? E kung kisabi na rason ng naton, sakit hawa. Bayuhan ay takadali lang. Kung mas masakit pa na inyo, lingin ulo ko. Kaya kung duhan na ni katuig, galingin, wala akong pag-unta. Hindi saan lagi nakabig na kung abi ko, amo na ang pinaka. To the extent na magrason kita pirme nga hindi lang mo na pala pastor mo infra sa ministry ngayon tiulang na tao, sakit na tatuhod, sakit ulo, pag-ulang mo na ka-obra, gamay sweldo, kung wala sweldo, reklamo man. Sa naka-obra na, wala tsimpo. Sa gitakasan obra, ngita obra. Mangita nobyo, sa naka-nobyo, pastor, igaway ako sa ako nobyo, sa ako nobyo. Nga amo-amo ka lang na. Ako pasugiran ka dara makuhalin. But in the midst of this disorder, still there is a way for Christians to flourish. The title sa kapag napagdoon sa sininga aga, daw din lang wastas title lang. The keys to a flourishing Christian life. O, hindi lang isa kaliabi ha. Ang mga liabi para sa isa kamalambuon. By the way, maintindihan niyo ko pag makambal ko malambuon. That is an all-ilonggo term for flourishing if you research sa kay sa aton sumong henerasyon natin, medyo naalong siya and medyo
medyo Cebuano ang iya nga dating malambuon ang iya nga tinaga. Pero I think you have some words that you can suggest na pwede natin gamiton as working definition. Sino may ibang na translation sa flourishing? Ha? Wala man? Ha? Mabinungahon, mangyapon? So, for the sake na lang sa clarity, mabinungahon, malambuon nga, pagkabuhi, para klaro sa ating tanan. Highlighting the verse 7. But, take note ha, ginkulitan ko, but, blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Every time na mag-mention kita sa word na ba, may ginkontrast siya. May ginplastar siya anay sa ulihin, ginluban niya. Pero, naghahatag siya karon sa comparison ang pulong sa Ginoo. Nga ang hambal niya ang versikulo 7. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Nga ang hambal. Background checking kita. Ang Diyos nag-a-address sa makasasala na kahimtanan sa Juda paagi kay propita Jeremiah. So, tulong sa Diyos, pero nagamit siya sa tao, kaya ang iya istoryahon tao, ano, kung ang iya istoryahon kanding yung ganito niya, parang intindihanay. Pero, ultimately, wala nang tayapon mag-intindihanay ang Diyos kay sa tao, di ba? Tungkol kay may barrier. Hasta nga nag-abot in the fullness of time, sila isang Galatians, gipadala niya ang iyang tungana na may kasubok sa akon nga kinaugali. Akon nga mahampanapon ang Diyos paagi sa kay Hesus Kristo. So, gin-address niya ang makasala ang kahimtangan sa Juda paagi kay propeta Jeremiah. Sino si propeta Jeremiah? Sino kapatid sa inyo? Jeremiah. Wala din ngalan Jeremiah? Jeremiah class. Dari din? Wala? Wala ba? May Joyce class gani. Jeremiah, wala. Sige mo inyo lason. Si Jeremiah, nabansagan sa iya nga weeping prophet. Palahibig nga propeta. Dire gipahayag na sa pihak sa iya nga calling bilang alagad sa Ginoo, nagahibi siya. The only prophet nga wala convert. The only prophet nga tutulo ko na kung wala produkto. And yet, siya ang gigamit sa Diyos na hambalan ang katawhan by the time sa ina hopelessness and helplessness na sila niya sa pihak sa amo naging sina nga sitwasyon, pwede sa gihapon ka mo mangin mabinungahon. Kita yung irony? Doon ka namin basta doon, nahambal ka lang daw, ay kagani ko nga. Di ba? Pero sila pwede yapon mabinungahon. Paano? Sa ako niya yung pamuna-huna bilang tao, hindi natin marimusahin. Wala logic para nila. Kung ikaw ang pinusupo na tao, imposible. Totally hopeless na maging mabilungahon. Kaya ang isuko, yan mismo, sa pagpadangat sila ng mensahe, wala rin ibunga, nagibigan siya. He is a weeping prophet and yet he is not a weak leader. Imagine, take note of that. It doesn't follow na kung ang imoy ang leader ng hibig, tigado na siya. Palahibig, talangkit, klase leader. Dari sa pagbiyan, urong na diluha ang nagturong sa ako. Kaya medyo natapos din. Isang din ka mga tumasipahan, may ara na siya. Pastor Calvin, ang luha ara na nag-aupon sa ministry. Okay? Pastor Nonoy. Pero hindi ko sinimon na pigado kaya yung leader kaya na hindi ikaw. The shortest verse in the Bible
which I think na-memorize nyo tanan, John 11:35. Jesus wept. Kaya po sila yung magkaroon. Pigado si Jesus. Diba? So, it doesn't count. Ano mo tabo? The people of Judah were facing impending judgment for their idolatry. Di kung ikaw ang pastor sa tunga po, ang imuya nga mga membro, may palaaboton kapag sa lakay, inihawon sila, hindi ka maginig. Sa piyasang imo yung pagpangabunday, paglaygay, hindi ka magpalaygay, hindi ka maginig. Ara na, ipag-abuton, sure mo na, nasa lakayon sila sa kontra, and then nagangirin pa sila. For their idolatry. Idolatry, according to our Heidelberg Catechism, does not only refers to the grotto, the kahoy-kahoy, ano pa na, mga picture, images. Idolatry, according to Heidelberg Catechism, is anything that replace or give value natin alongside with God. Ginbaylo o kung ginupot, no? Hindi pwede because He is a jealous God. So, idolatry, ang ilaya, disobedience and misplaced trust in earthly alliance. Imbis nga pagasalakayon sila, kung tani mangayo sila bulig sa Dios, dito sila nangayo bulig sa Ehipto. Kaysa sadto nga tion, ang Ehipto amo ang madamo armas. Napariya para subong sa aton, how dalamutan kita sa tunga-tunga. Sino ang gusto natin pamuligon? Si China, si Russia, si Amerika, di ba? Kaya panamagamo armas sa una, Egypto. Iyaring Diyos, may problema sila, sa Egypt sila nangayo ubuling karon. The nation was about to overrun and the people were about to experience hardship like never before. Tungan gidya nga klase sa kabudlayan. Sa verses 5 to 6, God condemns the people for trusting in human strength and alliances rather than in Him. Nambal ko na siya. Imbis ka sa Diyos, ibutan nila na magsanig, kaya aray na kabudlayan, dito sila sa tao ng salig. Kay abi nila, mabakot at lumabugso ng Ehipto. They are described as barren bus in the desert, unable to bear fruit. Ano ba lang barren bus? Ano sa ilong barren? How? Bawas. Tinatawagan nga bawas kay di fruitful. So sila niya, amo na ang klase ng tao na sa tiong sa ilang mga kabudlayan, mga pagbakho, mga kabudlayan sa kabuhi, imbis sa Diyos mapalapit, kung sa diin-diin sila na pangayong bulig. Kung especially sa may mga nobyo dali, may mga nobya, himuon ninyo nga comfort zone, sa ulihin, nagdugang ang inyo discomfort, imbis nga ikaw para may problema, nagduhan na ka mo kagsang bata nyo. Sa ulihin, nagka-problema ang kapatitiwan, gusto mo pag-comfort, nagduhan, nagtatlo na. O diba? Imbis sa Diyos magdangop, nagdangop kita sa sala na persona, biktima sa maling akala. However, there is a passage na Jeremiah contrasts with the blessing that comes to those who trust in the Lord. Amo to gina-emphasis ba? Kaya din-contrast niya, ang iba nagka-problema sa tao nga dangop. Pero sila niya, ang tanan nga nagadangop sa Diyos, no? Nga nagasalig sa Diyos, these individuals, he says, are like a tree planted by the water, drawing life and sustenance from a constant, unshakable source.
They do not fear the heat or drought, and they continue to bear fruit. Ito lagi ng istorya ko sa Patulahaw. Ti ara siya nakatanon sa ililigan sa lababo. Ti bisan karon mag El Nino pa, alangan mga hindi kami magamit sa lababo. Di ba la? Wira lang kung sumala ko wala nang maulaan ko ininit. Hindi patay nun sa Pero ang punto lang niya, ara siya lapit sa source of life. Reason nga, wala siya sa kung baan, ano man ang nagkalagabo siya palibot. Tigulo lang, tigilinit, wala problema. Mabinungahon niya kung siya. So hindi gali rason ang kapigaduhon, ang kabublayan, problema, agad na hindi ikaw mangin mabinungahon sa imo pagka-Christian life. Hindi rason nga subong grabe ginay mo mga pag-angkos, masilin ka, Pastor, call off lang ko anay. Pastor, resist, anong tawag sila? Pwede maka-lisensya ng pastor, mapahunay-hunay lang ko anay. Siling rin bisan ano ang matabo sa iyong kabuhi, posible yapon nga mamagma, ginungahon, malambuon ikaw, healthy ikaw, kung padayon ikaw na mag-aangod sa Diyos. So, only those who root themselves in the Lord will experience lasting, take word. Take note of the word lasting fruitfulness no matter the season. So kung imo gamot, nagapaggamot ka sa pulong sa Ginoo, may ara ka lasting fruitfulness. It is not enough as Christian to be fruitful at once or looking back 30 years ago. Suling mo, sa una, kami gini ang konti, kami gini ang pioneering, kami gini ang nagamangabaka sa sipa. Sa una ko yan. Ang punto niya, kay buhi pa kita subong, sila niya lasting fruitfulness. Hasta gaugod-ugod na ta, hasta kwaon pa sa Ginoo, pwede gapon mangin mabinungahon in the midst of painful reality of life as Christian. Pwede. Kag ang gawali subong sa inyo, nagawali in the midst of pain. Pwede ba? Ang walang kagaling, may mga limitasyon na. Pero sa Ginoo, wala sa imposible. May tatlo ka liyabi para sa isa ka malambuon, mabinungahon nga respohanon nga pagkabuhi. Three keys to a flourishing Christian life. Una, the key of confidence o kung pagsalig. The key of consistency. Nagsiling ka galing nga consistency. Kung idok ka, magpakaidok ka. Kung mangga ka, magpakamangga ka, hindi ka magpakaiba. Kung Kristohanon ka, magpaka-Kristohanon ka. Ako nang buot silingon tira. Ikatatlo, the key of continuance. It is not enough nga namunga ka makaisa. Kinahanglan, sige-sige ang bunga kung tuod din man nga may kaangtanan kag nakaangot ka sa Diyos. Kasi wala kundi temporary man ang bunga kung isa kinawapan pa. I mean, piniki kung wala kang connection sa Ginoo. Pwede kita makapangamin-namin sa tubangan sa tao, isip ka tao, pero kung wala kita sa kaangtanan sa Diyos, paagi kay Kristo Jesus, inaabunga in the long run, mabisto man na nga may motive kita behind sa paghimo natin sa maayo nga mga binungakan. Leksyon mula sa dungan. Hindi kita padala-dala. So number one, the key of confidence. Confidence ay Ilonggo, kumpiyansa.
salig, pagsalig, no? Kasiguraduhan. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Pero bulahan ang tao nga nagasalig sa akon, nga ang iya paglaong ara lang sa akon. If you notice, ang presentation dari sa versikulo, nagapahayag niya sa ginatawag na exclusivity. Ano sa inyo ko? Magluwas sa Diyos nga dapat butangan nato sa pasalig, dapat wala na kita sa ginabutangan. Amo ni pagkambal riya nga ang iya paglaom ara lang sa akon. So magluwas sa Diyos, wala ka na butangan sa paglaom. Kaya kung maglaom ka kay Satanas, kaya maglaom ka man sa Diyos, anong gawa mo na? Ha? Sa algebra, positive plus negative is equals negative. Diba? Ako, totoo na. So, ang confidence is a complete reliance on God. The word blessed, nagigamit rin ng blessed, carries a deep meaning of happiness and well-being that comes from being in a right relationship with God. Hindi ka bala pwede galing terme nga kung mag-greeting ka, happy birthday, God bless you, Merry Christmas, God bless you, oton, i-correct natin subong ha sa perspective sa Bible, wala sa God bless you kung wala kaya sa relasyon sa Ginoo. It is exclusive to those who are in Christ. Okay, mag-God bless you ka. It is an exclusive benefits and privilege of those who are connected in Christ. Kung wala kaya connection kay Christ, wala sa totoo na blessing. Pwede nga i-bless niya ikaw temporarily with material things, but not the spiritual and the eternal blessing of God. Between kay Jacob and Esau, sino ang i-bless sa last day na blessing? Sino? Si Jacob, di ba? Si Esau, bin-bless man siya, pero material na blessing. Galing ang tanan ng material blessing, lumalabay lang. So overall, ganito sa blessing. Anong pilihan mo? I-prioritize mo subong ang mga bagay na makapalipay sa imo kasi mingling, sige kay kung hindi ko magsimba, gabaan ko. Ang term pala nato, although wala kita gabati gaba, pero may mga tinaga at layang ginagamit nato napakawala uto sa Ginoo. Nga ang taas ng posisyon ko, nga ang taas ng sweldo ko, may mga amo na akong isa, may mga promosyon man. And yet, they were just temporary blessing versus the eternal blessing we have in God through Christ Jesus by the power of the Holy Spirit. Trinitarian approach kag pagtulong sa blessing. For the people of Judah, trusting in God was a call to turn away from the false idols and alliance they had placed their confidence in. So kung ang imo karong pagsalig ara na sa Ginoo, dapat bayaan mo ang imo pagsalig sa hindi Ginoo. So ano na subong ang ginasalig-saligan mo? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Gusto mo blessing? Habal mo may salig ka sa Ginoo. Si Andrea, ang totoo na may pagsalig sa Ginoo, ginabayaan niya ang mga bagay na hindi masaligan. Ang santuan ay ginasalig-saligan nila na wala ka lang galing pulos. Temporary yung malang alivyo ang ginahatag. But in the long run, ginaamat-amat sila patay kang ginadulong sa impyerno.
The political alliances with Egypt and the reliance on human strength had failed. Kag wala sa isa sa atong subong nga maka paniniwala kung anong nagkalatabo subong sa Pilipinas, magkagrupo sa una, gabumbahanay subong. Kaya ano nga ang human alliances? Pero ang Ginoo, pag magsiling sa iya, I am with you always. I will never leave you nor forsake you. And there were times na hulog kita sa sala, siling ni siya ron, maging sino ka man. Diba? Nagka-relate rin mo na oldies. Kaya mo kayo na, kay once na palanggaon ka sa Ginoo, once mauyatan ka sa Ginoo, panindugan niya ang iya commitment sa imo, kita pa lang yan nagapalya-palya. So now God calls them back to Himself, inviting them to place their trust fully in His sovereign power. Kung patulog nila na ang Egypt may gaho, ang gingamit rin ng word is sovereign power. Bugos, absolute. Wala sa makalabaw, wala sa makatupong, wala sa wala sa makasagang kung gamiton niya. So sabi niya, magtipyo ka mo sa akon. Kaya inyong isaligan, na pamatudaan ang palpak gali, kita mo sa lakayo na kamugaron, ganising-isig ako ka mo, kaya balik ka mo sa akon. Kaya ang solusyon sa inyong problema, ari sa akon. Ginaparaphrase ko lang niya ang intention ng Diyos sa passage ngayon. Sinig ni John Calvin, naglakad si Calvin John Calvin yung reformers. Sa iya komentaryo ng prophet Jeremiah, sinig niya, the faithful who trust in God do not place their reliance on human power or material wealth, but on the living God who provides and sustains them. Kamutan ang basabi, who sustains them through all circumstances. Ang Egypt, providean sila sa tiyon nga mayuhay sila. Sa tiyon nga hindi pa maubos ang supply. Di ba na? Sa tiyon nga okay pa ang ilang pwersa. Pero sa tiyon karon nga may mas dako nga imperyo na magsalakay sa ila, goodbye. Pero ang Diyos has all that power, has all that capacity, that whatever the circumstances you are going through in life, we can rest assured sa iya yung provision sa aton. No wonder why bilin niyo kung pag-abutan sa maintenance, kadang ko sa maintenance ko adlaw-adlaw. Sa tingin mo na ako, kabalugin ka mo sa kamuhi sa pastor. Hindi kami secular nga aplastada wala when it comes sa mga income. Sumusumahon mo ang mga tinanglanon, matinala ka, sa diin pa na ikuha. Pero sinidrin, through all circumstances, reason why nga sila ni Pablo, I have learned to be content in whatever circumstances. I have learned to be in need. I have learned contentment. I have been in plenty and in need, but I have learned contentment. Nga hindi ka kontento because sila sa kanta, si Nonoy, Christ is enough. Di ba? Kaya mo nakakanta? Okay. Trust in God is conditional for true flourishing and spiritual health. Kung wala ka salig sa Ginoo, sa diin man kita makuha bunga, sa diin man kita makuha sa pwersa. Kaduha, the key of consistency. Diri adreso nato ang ginatawag na Christian integrity.
medyo bulubugan ang kinabuhian ako na tinaga. Pero magsiling ka nga, integrity, it comes from the word integral. Bilog, mathematical term sa nga bilog. Verso sa ginatawag na fraction, hati. Ang mga, no? Kung hindi siya integral, magiging fraction siya. 1/4, 1/2. Pero kung 1, 2, 3, integral bilog. Kumusta mga Kristohano natin? Bilog pa wala? Kung Christian kita, sa tiyon sang kapipitan, kabudlayan, nagpabilin ba na kita ng Christian o masili kita, Pastor, full of anay. Di mo balos dito. Pagkatapos pumalik lang kung mahimulsyon. Pwede na? Siling niya, consistency. He will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. Consistency comes from being deeply rooted in the nourishing stream of God's word and presence. Gusto mo maging malambuon, maging mabinungahon, tapos hindi ka magbasa sa Biblia, magkakto ka sa simbahan, saan mo pa rin matapos wali ni Pastor? Lagi pa kung gani na may nagwali, hindi ako ha. May lang tayo na hampang ni Pacquiao wala, kasagsagan din sa kwan. Siling ko sa puntay. Kaya nahinakaw na tamo ni Pacquiao. Ano na tamo niya? Sige lang, nasa hindi ko tapos na ako. Consistency comes from being deeply rooted in the nourishing stream of God's word and presence. Kung tuon ka ng Kristohanon, ang imo source sa kabuhi, sa imo pagkamalambuon, sa imo pagtubo, halin sa Diyos. Kakasun mo ang isda sa tubig, anong matabo? Ano matabo? Ha? Wala hangin isla. Wala. Kakasun mo ang tanong sa duta. Mabuhi, hindi. Ha? Subjective na sabab. Kagpamangko. Pwede man mabuhi. Hydroponics. Okay? Pero ang hydroponics, may ililimpo siya at the same halin sa duta. Therefore, kung kakasun mo ng elemento at kinanglaman niya, essential, mapatay siya. The same is true with our Christian life. Kaya naghambal ka, nakristohanon ka, dapat pulong sa Ginoo, total gani, gareklamo ka, kung isa ka pangaway ka pa, kung hindi kayo pamahaw, panyaga, panihapon, may snacks pa na. Di ba lang? Pero wala rin sa nangaway, wala agad sa nag-alsa masa tungod kay wala sa kabati sa pulong sa Diyos. Maya mo na? Abi, mag-rally ka mo? Maya mo na nagrally? Walihi kami! Walihi kami! Ito, walihi siya nag-wali mo na? Tutong na kami sa pulong sa Ginoo! Gawa ito na po ba? Pero dapat ang mga iyaapon pagkakristuano. O dapat bumatsyag ka sa gutom every time na hindi kayo magkapati sa pulong. Deeply rooted sa Diyos. Just as a tree grows strength from its root in the water, so must we draw our strength and sustenance from God. So that's the Sinikriya. The tree is strong because it is rooted in a steady and changing source of life. Kaya hindi gamit ang Midareya stream. Ano sa Ilonggong stream now? Pero nigit ko na ang lagasala, hindi na nga di ako yan itipong na Ilonggong. Sapa kung suba. Sapa. Okay, sa sapa niya, may ara siya sa constant na supply. Kaya kung suba na sa karon, abot kung may mabuhay ka karon sa tunga sa suba, kita ko sa tanong. Tumasok sa ba? Hindi ko no? So sapa ang ginatungkol niya. So when we are rooted in God through His Word, prayer, and communion with Him, we are spiritually nourished and grow in spiritual
fruitfulness. Hindi magputinto nga hastasan o may forever living ka pero wala ka man yung fruitfulness. Buhi ka pero hindi ka man magamit sa simbahan. Ara ka sa simbahan pero imbis na mag-contribute ka para sa ikauswag sa simbahan, ara ka para mulayo ng mga leader, para lantawon ang mga kahinaan. Instead of, kung mahina sila, buligi para presado sila. Di ba lang? Ang satanic na perspective, ako nang gina-inject sa aton. Ginatulong ang negative, ang weakness ng atong leader. Kaya gina-criticize to the extent na madulaan ikaw sa role. Na kung tali, pwede mo mapanganguyuan, malaygayan, agon ka together, matakot ka mo. Bilang isa ka, simbahan. The essence of true spiritual growth is to be rooted in the Word of God and in fellowship with His Holy Spirit. This is the foundation upon which true flourishing happens. Siling ni Jonathan Edwards. Empowered by Holy Spirit, tapos may kasapak-sapak sa Holy Spirit. Ariya, wala ni, labas na ni sa atong ginisurihan, pero expression lang ni. May migo ka, kaon ka mo to batsoy, wala kayo ng bayad. Ang may-ara lang niya sa kwarta, ang migo mo. Natapos lang mo kaon, wala mo sa masapak migo mo, anong ekspektaron mo? Wala, istoryahan na yun. Hindi ka lang kaya habhab. Anong ekspektaron mo? Ha? Di amo kita kung amo kita sinaamo ng picture natin bilang Kristohano, i-expect kita sa Diyos na i-bless kita, ito may buhay. Pero ayaw sa kinasapak ka, ito parayan ka mo. Adlaw-adlaw ka masinig ka, may buhay laway ka suryanay. Hindi ko i-active ka. Ang ikatatlo, continuance, ang pagpalayon. Ang iba nila yung perseverance in the sense. It does not fair when hate comes. Kaya usually kung may kamugaya, di ba lang? Ang pagpamungan. Its leaves are always green, which is paborito ko gilang green. Lutuan mo kung harot sa utan, nga itsura yung brown. Yung pagkita dito yan ang ma-preserve ang iyang pagka-green. Kaya once kang inside, actually kung ang upan hindi na green, ang inside nadula ka. It will become a carbohydrate. It will become a glue food rather than glue food ang kategori niya. So kita niyo ang changes. Tiyan mo man yun. Forever green, forever fruitful. It has no worries in a year of drought and never, take notes ang word never. Araw, anong tawag sina? Apple Mango. Tama pa ba ako sa araw? Apple Mango. Ang Apple Mango, isa siya sa mga prutas na seasonal. Di ba lang? Sa tiyon na season niya, mamunga siya. Pero sa tiyon na hindi, although nga fruit-bearing siya, hindi kita sa mamunga. Pero ang Kristohanon daw, hindi seasonal, hindi modal, kaya maayo mo, doon mo sumbong, ma-operate ko na ko. Dugay-dugay nagsumbong ka, wala, ako, ani ba ito, operate ko. Re-meeting ka, kaya namin ang nagtatapos na bugit ko. Nakapasama si Dugay-dugay, nagka-problema ka. Kamu lang na, wala ko simpo, damo ko labatan. Relate mo ka mo? Never fails to bear fruit. Continuance is the ability to endure through trials and difficulties. The tree planted by the water does not fear when heat comes and continues to bear fruit even in the year of drought. Because behind ganis ang aton na pag-persevere is the preservation of God.
grabe na kay problema mo, pero nakabatas ka, nakapadayon ka, inakumod kay may Diyos nga nagasuspinera sa imo. Grabe na kinakasakit. Sa human point of view, hindi mo na iyang imagine. And yet, naara ka pa. Sino, Pastor, daw mapatay na din ko. Daw mapatay lang, pero ikaw mo napatay. Buhi nga pa ba na sa subong tungkol kay may Diyos, ikaw kag ako nga nag-auyat sa ako. Pero sa oras na diragalatas ka, pagpuon pa na niya. Pero ilang kabudlayan, mauntak ka, kaya daw mapatay ka na. Hindi, wala ka pa mapatay, buhi ka pa. Isa, pasensya na, kaya mangumusta sa ako, hindi na kumusta. Kumusta? Buhi pa. This speaks to the endurance of the believer who, when rooted in God, does not wither under pressure, but continues to thrive, flourish, producing fruit regardless of the circumstances. Si Moses, palibad pa. Pastor, ay Diyos, ano ko? Pitla ko. Yan nga, kasi kung hindi mo pabahaw. Imo ata ka hindi mo ganito ng imo baba, kinahuya ka. Tagaan pa kaya sa baba, siya aaron ang imo magiging baba. Di ba? Wala yung rason sa Ginoo. Ikaw lang na yung rason. Di, paraway na lang mo. Ang church leader, katamo ka lang, sige na, sindihan pa ka. Turto, sinaway tayo ng rason na. For the people of Judah facing impending exile and judgment, this message was particularly important. The coming trials would be severe, but God promised that those who trust in Him, who are deeply rooted in His presence, will endure. They will remain steadfast even in the most difficult season. May versikulo nga wala akong mabutang din, pero checkan nyo lang sa Bible nyo. Matthew 24. Matthew 24, verses 20 to 21. Sa Libraya, may mga abot na kalalataan na wala pa matabo, halin sa una, subok, kag sa palaabuton. Kag never na ini matabong liwat pa. Nga kung pasugtan lang sa Diyos, wala sa ni isa ka mabakod na pagtuo na makasustain. Pero sila sa 21 or 22, sila but for the sake of the elect, is your faith ko inana panagyon. Ang kuman na kalalatan sa theology na tawagan Great Tribulation. Basahan nyo karon. Katamong tao, amo na yung ginatuo mo dali yan. Nga ikaw kakako sa piyak sa kabudayan, makapersider kay may Diyos gali nga permigid nagauligid sa aton sa piyak na wala na kita tsimpo gani sa iya. Ang Diyos nato na iya may tsimpo permi sa aton. May mga tayong gani sa pagkamuyo ko, wala sa magawa ka word. Hindi siya luha na lang. Hindi ko doon, ikaw na lang mag-isip ko, walang pusip mo sa luha ko na. Sige, wala ka sa magawa natin na eh. No? Ito, balaan ko naman. Select sa Romans 5:3 to 4. Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering, everybody, suffering produces perseverance, character, and character hope. Kung sila kung ginasala kita, ang mga kabulayan na ihatag sa aton, it may be painful, it may be unfavorable sa aton for now, and yet gingamit sa Diyos in order na pabakuron kita, pananiyon kita, hasta naman himpit kita sunod sa iyang plano sa aton kabuhi. So isa pa rin, may tatlo kalyabi sa isa ka malagbuon, mabinungahon na pagkabuhi. Una, the key of confidence, the key of consistency, and the key of continuance.
Jeremiah offers a powerful picture of the believer's life rooted in God. As a tree planted by water flourishes despite external conditions, so too can we flourish when our lives are deeply rooted in trust in the Lord. This is a call to turn away from misplaced, take note of the word misplaced confidence. Our confidence is not in this world, not even in everything, or any materials of this world, or any person in this world, but in Him alone. In human strength and to root ourselves in the unshakable promises of God. Amo na kanta, standing in the promises of God. Yeah? Great is thy faithfulness. Mga promisa sa Diyos. So what would it take for you to not just survive but flourish even in the midst of pressures and problems? Una, faithfully trust God. Ginglugangan ko sa adjective na faithfully. Kaya kung kisa, gapati lang kita, nagasalig mo kita sa Ginoo. Pero ang tumakbon, faithful bala. Tayo yun bala. Sa YouTube or sa Facebook, nakita ko, may nangumpisal sa isang kapari. Yan, ano mo sa lahaw? Kaya, tikinan pa isay kami, kaya gina-insist siya din na may Diyos kuno, may Diyos kuno, may Diyos. Kisilin mo, wala. Kisilin na ikaw, Father. Kapatid naman sa may Diyos. Sulmiyasan ko. Kaya ko sa ato. Sa una, faithfully trust God regardless kung ano na sitwasyon. Saling sa Diyos. Surrender your worries and plans to Him, knowing He is your true source of security. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Kedua, immerse yourself in God's Word. Ano sa Ilonggo ang word na immerse? Itopoy, ihulog. Para po sa mga nanay din, i-marinate ang inyong kaugalingon sa pulong sa Diyos. Kasi ang positive yun. Kasi may kay din sa i-marinate. Ano na yung buksilin mo na rin? Ihulog nato kaugalingon sa pulong sa Diyos. Regularly read, meditate, and apply God's Word. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through songs, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. Tapos na lang. Turn your worries into worship. When challenges come, remember that your foundation in God will sustain you. Like the tree that remains green, even in drought, trust that God will keep you steadfast and fruitful no matter what comes your way. So if busy ka, mag-worry ka, mag-worship ka. I remember, kung tayo kalimutan ko na, pero narumduman ko si David pala. Kasi may bata siya kay Batsiba sa pagpakasala. Grabing pangamuyo niya nga kung pwede lang i-preserve ang kabuhi sa bata niya. Pero ang iyang pangamuyo, wala din sabat suno sa iyang gusto. In short, napatay ang bata niya. Sa pagpangamuyo pa lang niya, grabe ang comfort sa iyang mga nagawikit sa iya. Wala siya magkaon-kaon, wala puro paligo.
Pero pagkatapos na napatay na niya bata, he turns all his worries into worship. Nagkaon siya, naligo siya, nagpahamon siya, nagsimpa siya. Kag natingala karon ang iya mga kulipon. Niya daw hindi ka magkaon sa tagumatayon pala, kanay na patay na. Gulpi ka lang, nagkaon ka, nagsimpa. Kaya ako niyang mood sa Limondio. May worry kita. That is beyond our control. Sino ba ang nag-worry nga nag-change mo ang sitwasyon? Kaya grabe din mo pag-worry. Wala. It is only God who can change the situation nga gina-worry mo. So instead of worry, turn it into worship. Lord, kabalo ka din yung masakit sa akon. Lord, kabalo ka nga hindi hapos, hindi batuno. But gapati ako na ikaw may tinutuyo. Gapati ako na mas matahong ang plano mo kaysa akon. Mas matahong ang hinaaman mo kaysa akon. Amo na yan ang Lord sa Limondia sa turn your worries into worship. So what would it take for you to not just survive, but flourish even in the midst of pressures and problems? Faithfully trust God. Immerse yourself in God's Word. And turn your worries into worship. Let us pray. Gabanan nga Diyos sa may namon na laging mo salamat gid sa inyo katutong, sa among kabuhi, salamat sa inyo pagmakamaayo, sa among pagtuon. I pray sa inyo, O Lord, nga malawang gid na pasensya kag pagatipan sa amon, na pag-preserve sa amon na tumaan sa siningaga. Gamitan kami nga instrumento sa sulod sa bugos namang panimalay sa among mga ambiyan, sa mga kakilala na i-share namon, kag ikabuhi namon ang pulong na nabatian namon subong. Sa ngalan ni Jesus, to the power of the Holy Spirit, this is our prayer.